Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 581, pakikibaka para sa may pakpak na tigre. 2 tao ang natalo at 5 na lang ang natira. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay kumpleto na ang listahan. Si Lin Feng ay marahil ang pinakakahanga-hangang manlalaban na nakita ng karamihan. Bukod sa kanya, ang 4 na iba pa ay napakalakas din. Sa Celestial Dragon, lahat sila ay sikat, si Lin Feng lang ang hindi kilala dahil sa kanyang misteryosong pisikal na lakas. 2 beses na siyang lumaban at 2 beses niyang sinampal ang kanyang mga kalaban. Iyon ay hindi ka panipaniwala. Si Lin Feng ang tiyak na pinakamisteryosong tao, hindi siya naiintindihan ng mga tao. Sinubukan nilang hulaan kung sino talaga siya. Siya ay napakalakas at may misteryosong pisikal na lakas, ngunit wala pang nakakita sa kanya noon. Naglakad ang manager ng event patungo sa 5 taong iyon at tumango. Kayong 5 ay napili para sumali sa Great Competition ng Zuyu, pupunta rin kayo kay Micheng. Sana masilaw ka dyan. Tumango ang 5 tao at ngumiti si Lin Feng sa kakaibang paraan. Nagbago ang kanyang katayuan ngunit sasali pa rin siya sa Great Competition ng Zuyu. Tuwang-tuwa ang 4 pa, naisip nila na hindi sila makakapunta sa Great Competition ng Zuyu, napupunta lang sila sa Micheng para manood ng mga laban at hindi bilang mga kalahok. Ngunit ngayon ay sasali na rin sila, sa maikling panahon, sila ay magiging katulad ng lahat ng iba pang mga henyo. Tatayo sila sa entablado ng Great Competition ng Zuyu at lalaban sa harap ng lahat. Pwede ko bang malaman ang mga pangalan mo? Tanong ng manager sa 5 tao. Nagpakilala ang 4 na iba at sa wakas ay tumingin ang manager kay Lin Feng. Iba ang ekspresyon ng mukha niya, iniisip niya kung sino ang misteryosong taong iyon. Tumingin sa kanya si Lin Feng na may maningning na ngiti at sumagot, ang pangalan ko ay Lin Feng. Lin Feng. Lin Feng. Natahimik ang mga tao nang marinig nila ang pangalang iyon, lalo na ang mga mula kay Zuyu na naningkit ang mga mata. Ang pangalan ng taong iyon ay Lin Feng. Napatingin ang mga ito sa kanya, nakangiti siya sa parehong ningning na paraan tulad ng dati. Gayunpaman, wala silang pag-aalinlangan. Ang mukhang may sakit na lalaking iyon na may maningning na ngiti sa kanyang mukha ay malamang na mula sa kanayunan at sapat na swerte na magkaroon ng isang napakalaking pisikal na lakas pati na rin ang kakaibang bilis. Gayunpaman, ang tunay na Lin Feng ay namumukod tangi, gwapo, walang malasakit, walang kwenta, natural. Pareho lang ang pangalan ng dalawang iyon, nagkataon lang. Iba talaga sila, pati yung ngiti nila iba. At saka, si Lin Feng ay may napakapangit na purong chi, bakit siya magkakaroon ng mahinang purong chi sa sandaling iyon kung siya ay buhay pa? Ang Lin Feng na iyon ay kailangang iba. Si Lin Feng ay patay na. Naisip ng mga taong gustong mamatay si Lin Feng. Ang mga nagpadala sa grupo ng mga tao ni Tian Feng upang patayin siya ay hindi naniniwala na maaaring nakaligtas si Lin Feng. Maraming tao mula sa Tian Feng ang nakatingin kay Lin Feng sa kakaibang paraan, lalo na si Nieyon. Kumikislap ang kanyang mga mata ngunit sa isang iglap, muli siyang kumalma. Nakita na niya si Lin Feng dati, ang taong iyon ay hindi ang Lin Feng na kilala niya. Isa pang Lin Feng, nakakatawa. Naisip ni Qing Mengzin na may ngiti ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Si Lin Feng ay napakalakas at biglang nawala. Parang may kinalaman ito kay Tian Feng. Ngayon ay may bagong Lin Feng na mukhang kawili-wili din. Kamusta Lin Feng? Sabi ng manager habang tumatango at saka ngumiti sa lahat. Huwag kalimutang pumunta kay Micheng. Saka siya tumalikod at umalis. Kumpleto na ang listahan ng mga kalahok sa kompetisyon, tapos na ang mga laban sa pagpili. Nagkalat ang mga tao, ang ilan sa kanila ay nanatili upang tingnan ang mga napiling kalahok ng may paghanga at paggalang. Ang mga taong iyon ay lalaban sa mga magsasaka mula sa ibang mga bansa. Umalis din si Lin Feng kasama si Xiaoya. Sa kalsada, pasulyap-sulyap lang si Xiaoya. Dahil walang tao, tinanong niya si Lin Feng. Bro, bakit mo ginamit ang tunay mong pangalan? Kahit na napakabata pa ni Xiaoya, hindi siya tanga. Nang sabihin ni Lin Feng ang kanyang tunay na pangalan, napansin niya na ang lahat ay tumingin sa kanya sa ibang paraan. Malinaw, nakilala ng ilang tao si Lin Feng, marahil ang ilan sa kanila ay mga kaaway niya. Hindi niya akalain na gagamitin ni Lin Feng ang kanyang tunay na pangalan. Sa tingin mo ba may nakakilala sa akin? Tanong ni Lin Feng na may walang pakialam na ngiti sa kanyang mukha. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Xiaoya. Sa kanyang mukha at chi, kahit ang mga taong sobrang malapit sa kanya ay hindi siya makilala. Mabagal na naglalakad si Lin Feng kasama si Xiaoya. Naglalakad sila patungo sa tirahan kung saan tinutuluyan ng mga taga-Zuyu. Nasa residence pa rin ang kanyang winged tiger, okay lang ba? Tor. Sa di kalayuan, kumakalat ang mga umuungal na tunog sa kapaligiran. Isa itong mabangis na hayop. Ha? Nang natigilan si Lin Feng nang marinig niya ang halimaw na iyon. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malayo. Hindi na niya kailangan pang pumunta sa residence. Tor. Isa pang dagandong ang kumalat sa hangin. Isa itong mabangis, dambuhalang mabangis na hayop na may apoy sa katawan. Ito ay ganap na nakakatakot. Napakalakas ng chi nito. Ang mga pakpak nito ay napakabilis na lumipad, at sa isang iglap ay nakarating siya sa harap ni Lin Feng. Iyon ang may pakpak na tigre ni Lin Feng, isang sinaunang mabangis na hayop. Bro, mukhang sinaunang hayop. Sabi ni Xiaoya habang hinahawakan ang manggas ni Lin Feng. Nakakagulat na alam niya kung ano iyon. Sa katunayan, ito ay isang sinaunang mabangis na hayop.
Sabi ni Linfang na tumatango. Ang may pakpak na tigre ay nasa kalagitnaan ng hangin at nakatitig kay Linfang. Huminto ito doon, nakakagulat. Si Linfang ay hindi nakaimik, sa likod ng may pakpak na tigre, mayroong isang tao. Nakilala ni Linfang ang taong iyon. Si Yun Fei Yang. Si Yun Fei Yang ay tila na unang bumalik sa tirahan at dinala ang may pakpak na tigre pabalik kay Linfang. Ginalaw ni Linfang ang kanyang kamay at ang may pakpak na tigre ay umungal at pasulong. Yun Fei Yang, hindi mo ba naisip na napakalayo mo na? Sigaw ng isang tao sa pagkakataong iyon. Sa di kalayuan, maraming silhouette ang kumukutitap at sumisigaw. Si Linfang ay namangha. Hinahabol ni Wu Qing si Yun Fei Yang. Hindi ako nag-alinlangan na sasalakayin mo ako, ngunit ang may pakpak na tigre na iyon ay hindi sa iyo. Gusto ko ito tulad mo, ngunit hindi ako pinahintulutang paglaruan ito. Sabi ni Yun Fei Yang na nagpasimangot kay Linfang. Sinubukan ni Wu Qing na nakawin ang may pakpak na tigre. Tumigil si Yun Fei Yang sa itaas ng hangin, nakatayo siya sa may pakpak na tigre na mukhang marilag. Maglalaro. Gusto mong makipaglaro sa may pakpak na tigre na iyon. Sabihin mo ulit. Hindi man sa akin noon, simula ngayon, akin na ito at mananatili na lang sa akin. Malamig na deklara ni Wu Qing. Miyembro siya ng One Show Sect, syempre gusto niyang magkaroon siya ng sinaunang mabangis na hayop. Sinalakay ng lamig ang puso ni Linfang nang marinig niya ang mga ito. Na gustong nakawin ni Wu Qing ang kanyang may pakpak na tigre. Hindi pa namatay si Linfang at gustong nakawin ni Wu Qing ang kanyang Qiyongqi. Si Wu Qing ay isa rin sa mga nagpadala ng mga taong Tianfang para patayin siya. Ngayong nawala na si Linfang ay gusto niyang nakawin ang kanyang sinaunang mabangis na hayop. Gusto niya akong patayin at higit pa doon gusto niyang nakawin ang hayop ko. Naisip ni Linfang. Puno ng lamig ang kanyang puso ngunit ang kanyang mukha ay may palamuti pa rin ng ngiti. Panay ang titig niya sa mga silhouette na iyon sa langit. Karamihan sa mga taong iyon ay mula sa Zuyu. Hindi pa nagsisimula ang great competition ni Zuyu pero nagtitipon pa rin sila. Naramdaman ni Wu Qing na nakatingin sa kanya si Linfang kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at agad na tumingin sa ibang lugar. Kahit na ikinagulat ni Linfang ang lahat, minsan lang iyon, wala nang iba pa. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 582, tumaas ang paggalang sa kanya. Hehe, nagkakamali ka, ang may pakpak na tigre ay kay Linfang. Alam ng lahat iyan sa Zuyu. Hindi mo ito tinawag na sa iyo noong narito pa si Linfang. At ngayong nawala na siya, sa tingin mo ay sa iyo na ito. Hindi kaya ikaw ang may pananagutan sa pagkawala ni Linfang? Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Yun Fei Yang habang nakatingin kay Wu Qing, si Wu Qing ay lalong galit na galit. Gusto ni Yun Fei Yang nagulo siya. Yun Fei Yang, hanggang sa ika-4 na layer ng Zuan Qi ka pa lang, madali mong matatalo ang mga cultivator ng ika-5 layer ng Zuan Qi at sasabihin mo na mula ka sa kanayunan ng Zuyu. Ayokong mapahamak ka, kaya isipin ang iyong sariling negosyo. Ako, si Wu Qing, ay madaling makapatay ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zuan Qi. Pagbabanta kay Wu Qing habang nakatitig kay Yun Fei Yang. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, bigyan mo ako ng may pakpak na tigre. Hindi ko sinabi na hindi mo ako kayang patayin. Sige, pinakagusto ng One Show Sect ang mabangis na hayop. Kaya kung gusto mo, kunin mo na lang. Pagbalik ni Linfang, ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti at tumatalon sa likod ng may pakpak na tigre at lumapag sa lupa. Alam mo kung paano kumilos sa mahirap na mga sitwasyon. Hehe. Sabi ni Wu Qing habang malamig na nakangiti at nakatitig sa may pakpak na tigre. Halika dito, Tor. Ang may pakpak na tigre ay nagpapakpak ng kanyang mga pakpak sa kalangitan at nakatitig kay Wu Qing, ngunit hindi siya gumalaw kahit isang ayota. Ayaw niyang manatili kay Wu Qing, tila. Gago na hayop. Malamig na si Wu Qing. Pagkatapos ay kumilos siya ng buong bilis at isang napakalaking animal head knocker ang lumitaw sa kanyang braso. Kapag hindi ka pumunta dito, magagalit ako ng husto, tanga na hayop. Sigaw ni Wu Qing, ang kanyang silhouette ay kumikislap at ibinagsak niya ang kanyang sarili sa may pakpak na tigre. Ang kanyang mga mata ay tila malamig sa yelo. Nagustuhan ng lahat ang may pakpak na tigre. Si Wu Qing ay miyembro ng One Show Sect at nakakita ng maraming sinaunang mabangis na hayop, gayunpaman, hindi niya akalain na makakakuha siya nito. Kung sanayin niya siya ng maayos, tutulungan siya ng may pakpak na tigre sa mga laban at magiging napakalakas. Sinong maglalakas loob na lumaban sa kanya noon? Roar. Ang may pakpak na tigre ay mukhang napakabangis at malupit. Ayaw nitong magsumite. Animal, hindi ako magiging masama sa iyo, maging mabuting bata ka at lumapit ka sa akin. Sabi ni Wu Qing habang malamig na nakangiti. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang hakbang pasulong at sinimulang ilipat ang kanyang napakalaking animal head knocker. Akmang sasalakayin niya ang may pakpak na tigre. Sa pagkakataong ito, sumuko na ang may pakpak na tigre, wala itong magagawa at magiging malupit si Wu Qing sa kanya. Talagang ayaw nitong magpasakop sa isang tao. Bigla itong umungol sa mahinang boses, ibinababa nito ang napakalaking ulo na mukhang malungkot. Susuko na sana siya. Kaya natatakot ka. Malamig na nakangiting sabi ni Wu Qing. Sa isang iglap, binato niya ang isang bagay sa hayop at ito ay tumahimik.
Sasakay siya sa may pakpak na tigre. Sumama ka sa akin. Galit na sigaw ni Wu Qing. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong at tumalon sa likod ng may pakpak na tigre. Ang may pakpak na tigre ay umungal habang ito ay mabilis na umalis. Habang umaalis, tumingin ito kay Lin Feng sa malalim at makabuluhang paraan. Si Wu Qing ay nakasakay sa may pakpak na tigre, lahat ng iba pa mula kay Zhu Yu ay umalis din. Si Yun Fei Yang lang ang nanatili doon. Pagkaalis ng lahat, naglakad si Yun Fei Yang patungo kay Lin Feng, na ikinagulat niya. Tumiti lang siya pabalik. Lin Feng. Nakangiting sabi ni Yun Fei Yang. Tumiti si Lin Feng at tumanggong ngunit hindi nagsalita. Hindi niya siya matawag na Yun Fei Yang, hindi niya dapat alam ang pangalan niya. Lin Feng, magaling ka talagang magkontrol sa sarili mo. Rinakaw niya ang hayop mo pero hindi ka nag-react, kahanga-hanga. Sabi ni Yun Fei Yang habang ti. Nagulat si Lin Feng, ibinaba niya ang kanyang ulo at ngumiti ng matalim. Aking hayop. Sabi ni Lin Feng habang nakataas ang ulo, mukhang nagulat siya. Hindi mo kailangang itago sa akin ang katotohanan. Kung may gusto sana akong sabihin, kanina ko pa ginawa. Nakangiti pa rin sabi ni Yun Fei Yang. Noong mga laban sa pagpili, nagkaroon ako ng mga pagdududa. Ngunit noong nakawin nila ang may pakpak na tigre, may nakita ako. Maaaring lokohin ng mga tao ang mga tao, ngunit hindi magagawa ng mga hayop. Ang may pakpak na tigre ay tumingin sa iyo sa kakaibang paraan. Iba ang kinikilos nito sa tabi mo. Kapag lumitaw ang mga problema, sinubukan nitong iwasan ang pagiging palakaibigan sa iyo. Ikaw ay matalino. Nagulat na sabi ni Lin Feng. Talagang napakatalino ni Yun Fei Yang. Pagkatapos ay naging normal muli si Lin Feng sa kanyang maningning na ngiti, tulad ng araw. Walang dapat sabihin. Naiintindihan ko, sabi ni Yun Fei Yang nang makita niyang may gustong sabihin si Lin Feng. Dagdag pa niya. Lin Feng, tara na, dadalhin kita sa isang lugar. Anong lugar? Curious na tanong ni Lin Feng. Isang lugar kung saan hindi mapupuntahan ni Wu Qing. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti. Sabay silang naglakad kasama si Xiaoya. Naglakad sila ng napakabilis, masyadong mausisa si Lin Feng. Isang lugar kung saan hindi mapuntahan ni Wu Qing. Ang tatlo sa kanila ay hindi masyadong mabagal o masyadong mabilis. Na-curious ako. Paano mo ako nakilala noong mga laban sa pagpili? May nagawa ba ako? Kung sasabihin mo manghula ka lang, hindi ako maniniwala sa'yo. Tanong ni Lin Feng. Hindi niya maintindihan kung paano nahulaan ni Yun Fei Yang na siya si Lin Feng. Napakadali, kahit na nagbago ang iyong chi at ang iyong mukha, mayroon kang ilang mga gawin na hindi umalis sa iyo. Halimbawa, kapag nakasimangot ka, ang iyong kilay ay may hugis ng arko. Nag-alinlangan na ako nang makita ko ang mga ekspresyon ng mukha mo. Nagpatuloy si Yun Fei Yang. Pagkatapos ay sinabi mo na ang iyong pangalan ay Lin Feng sa napakatahimik na paraan. Magaling ka, walang nag-isip na ikaw ang totoong Lin Feng. Kung ginawa nila hindi sila makapaniwala. Gayunpaman, mayroon na akong mga pagdududa at sa sandaling iyon ay mas tumindi ang mga ito. Sa may pakpak na tigre, wala akong pagdududa, sigurado ako. Hinihintay ka niya, hindi ako kayang lokohin ang ugali niya. Nang makita ka nito, iba ang tingin nito sa iyo kaysa sa iba. Tahimik na nakinig si Lin Feng kay Yun Fei Yang, tinitingnan niya siya ng may pagtaas ng paggalang, siya ay matalino at may talento. Siya lang ang nakatuklas ng sikreto ni Lin Feng. Dahil iba ka na ngayon, dapat ay nakasuot ka ng skin mask at malamang natuto ka ng kasanayang itago ang iyong chi. Ngunit ang mahina mong chi ay hindi mukhang peke, hindi ko talaga alam kung paano mo ito binago. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakakunot ang noo, sa wakas ay may hindi niya alam. Maiintindihan mo din agad. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Nagpatuloy sila sa pasulong. Nakapunta na si Lin Feng sa lugar kung saan siya dinala ni Yun Fei. Ito ay ang Celestial Palace Restaurant na kabilang sa Tangklan, maaari silang uminom ng alak doon. Nagulat si Lin Feng, bakit siya dinala ni Yun Fei Yang doon? Ngayon, pagkatapos ng mga laban, inanyayahan ako ni Tang Yuyu na pumunta. Niyaya niya kaming pumunta dito, ang ibig kong sabihin ay ang mga henyo. Ang isang basurang tulad ko ay nakakagulat na inimbitahan ni Tang Yuyu na pumunta kaya nagpa siya akong dalhin ka rin dito. Paliwanag ni Yun Fei Yang. Sa orihinal, inimbitahan siya ni Tang Yuyu at ang mga henyo. Sinabi ni Yun Fei Yang na hindi dapat pumunta doon si Wu Qing na ang ibig sabihin ay hindi siya inimbitahan ni Tang Yuyu. Hindi niya nakitang interesado siya. Si Lin Feng ay interesado na tingnan kung bakit siya nagimbita ng mga tao sa panahong ito. Ang antas ng cultivation ni Yun Fei Yang ay mas mababa kaysa kay Wu Qing sa pamamagitan ng 2 cultivation layer, gayunpaman, siya ay naimbitahan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 583, pag-inom ng ilang bote ng alak. Sa ika-8 palapag ng Celestial Palace Restaurant, 10 tao lang. Ang 7 ay mula sa Dragon Mountain, Jun Moshi, Tang Yuyu, Qing Mengzin, Jian Chen, Hui Wumi. Ang 2 natitira ay medyo prestihiyoso din sa imperyo, ang Sanguinary Prince Leng Zhu at ang warlord na si Liang Dilong. Si Leng Zhu ay kapareho ng kanyang pangalan, siya ay malamig at walang emosyon. Sa tuwing gagamitin niya ang kanyang espada ay dumadaloy ang dugo. Nakapatay siya ng napakaraming tao sa kanyang buhay kaya naman tinawag siyang Sanguinary Prince, ika-6 siya sa Dragon Mountain.
Si Dilong ay may sibat na nagpadaloy din ng mga ilog ng dugo. Isa siyang warlord na sobrang brutal at agresibo. Ang tatlo pa ay mula kay Tianfeng at Zuyu, dalawa ay mula kay Tianfeng at isa lamang ay mula kay Zuyu. Nandyan si Nie Sion at ang bagong pangalawang sugo ay tinawag na Yang Fan. Ang tanging tao mula kay Zuyu ay si Yu Tianmi. Dahil dumating si Yun Fei Yang, dalawa na sila ngayon mula kay Zuyu. Ang katotohanang inimbitahan si Yu Tianmi ay sa opinyon ng karamihan, dahil sa katotohanang wala si Duan Wu daw sa Dragon Mountain. Kaya, ang pangalawang pinakamalakas na tao pagkatapos ni Duan Wu daw ay si Yu Tianmi. Gayunpaman, si Yun Fei Yang ay naimbitahan at lahat ay nagulat pagkatapos ng lahat, siya ay hindi kilala at lumitaw mula sa kung saan, siya ay may napakakaunting katanyagan. Siya ay sapat na malakas upang maging isa sa mga mataas na opisyal ng Zuyu. Ang isang labanan na nagpasikat sa kanya ay laban sa cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer. Pinalipad niya ang magsasaka na iyon ay isang hindi kapani-paniwalang laban. Gayunpaman, masyadong mahina si Yun Fei Yang kumpara sa lahat ng mga taong nasa ikawalong palapag na nakalusot sa ika-6 na Zuan Chi layer o mas mataas. Tanging si Yun Fei Yang lamang ang nasa ika-4 na layer ng Zuan Chi. Ang nagpatahimik sa mga tao ay ang pagpapahintay ni Yun Fei Yang sa kanila. At higit pa doon, may kasama siyang mga tao. Linfeng at ang nakababatang kapatid na babae ni Linfeng. Hindi ba yun isang kahihiyan para sa Celestial Palace Restaurant? I'm sorry, I'm late. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti sa paraang humihingi ng tawad ngunit natural pa rin ang hitsura at hindi mapigilan. Kilala na ng lahat si Linfeng, naging matalik na kaming magkaibigan kaya niyaya ko siyang pumunta. Sana ay hindi mag-isip si Miss Tang. Tang Yuyu at walang sinabi, dahil nandoon na si Linfeng ay hindi niya ito maaaring hilingin na umalis. Bukod dito, curious din siya at gustong malaman pa ang tungkol sa kanya. Sa buong imperyo, kakaunti ang mga tao na nagsanay ng mga pisikal na kasanayan. Ang mga kasanayang iyon ay umiral noong unang panahon at pagkatapos ay nawala. Ngayon, ang mga nagsasanay ng mga ganoong kasanayan ay hindi na makalusot sa mataas na cultivation layer dahil pagkatapos na makabisado ang isang kasanayan, hindi na sila makahanap ng iba pang pisikal na kasanayan dahil sa kanilang pambihira. Para sa mga kadahilanang iyon, ang mga taong tulad ni Linfeng ay bihirang mga kahanga-hanga. Ngunit walang pagpipilian si Tang Yuyu kundi aminin na napakalakas ni Linfeng. Kung ang lahat ay umaasa lamang sa pisikal na lakas, walang sino man sa kanila ang makakatalo kay Linfeng. Gayunpaman, sino ang handal na ibibigay ang purong chi kapag nakikipaglaban sa kanya? Sa silid na iyon, lahat ay nakalusot sa ika-6 na Zuan Chi layer o higit pa. Kung gagamitin nila ang ilan sa kanilang pinakapartikular na mga kasanayan, madali nilang sirain ang mga pisikal na magsasaka ng ika-5 at ika-6 na layer ng Zuan Chi. Gayunpaman, kahit na sa kanilang pinakamalakas na kakayahan, hindi nila kayang talunin ang mga pisikal na cultivator ng ika-7 o ika-8 Zuan Chi layer. Ang pisikal na paglilinang ni Linfeng ay kapareho ng isang nagsasaka ng ika-5 layer ng Zuan Chi, wala nang iba pa, kaya madali siyang talunin. Sa makatuwid, kahit na si Linfeng ay nagulat sa lahat sa panahon ng labanan, walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Ang mga kasanayan at ang antas ng paglilinang ay ang pinakamahalagang bagay para sa karamihan ng mga magsasaka. "Upo ka," sabi ni Tang Yuyu, at pagkatapos ay umupo silang tatlo. "Miss Tang, ikaw ay napakabuti at mapagbigay na tao. Ako, si Dilong, ay hindi makayanan ang pag-uugali ng ilan dito." Sabi ni Dilong sa sandaling iyon habang nakatingin kay Yun Fei Yang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya habang nakatingin kay Yun Fei Yang. Yun Fei Yang, inimbitahan ka ni Miss Tang na pumunta dito kahit na mahina ka, binigyan ka niya ng mukha. Dapat kang makaramdam ng karangalan. Pero in the end, late ka dumating, and on top of that may dala ka pang 2 taong hindi invited. Sa tingin mo ba ang 2 taong dinala mo ay kwalipikadong pumunta dito? Lalo na sa ika-8 palapag. Nang marinig siya ni Yun Fei Yang, hindi siya mukhang galit, ngumiti lang siya at sinabi, "Ikaw ba ang host ng lugar na ito o si Miss Tang?" Natahimik si Dilong nang marinig niya ito, pagkatapos ay pinandilatan niya si Yun Fei Yang. Talagang mapangahas si Yun Fei Yang, naisip ba niya na dahil nanalo siya sa isang laban kaya niyang kumilos ng ganoon? Sa tingin ko ikaw lang ang taong nag-iisip na ang matalik kong kaibigan na si Linfeng ay hindi kwalipikadong pumunta dito sa ika-8 palapag. Inimbitahan ako ni Miss Tang, syempre, ay Lord. Kung sa tingin niya ay hindi nararapat ang pagdadala kay Linfeng at ipaalam sa akin ang tungkol dito, aalis kami kaagad. Ako, si Yun Fei Yang, ay hindi gaanong dukha kaya kailangan kong pumunta rito para humingi ng maiinom, kahit na ito ay isang basong puno ng alak. Gayunpaman, hindi mo dapat kalimutan na ikaw ay isang bisita din, tulad ko. O nagkakamali ba ako? Walang pakialam na sabi ni Yun Fei Yang habang nakangiti mula simula hanggang dulo, mukha siyang napaka-friendly. Inimbitahan nga siya, pero kung hindi ay wala siyang pakialam. Desperado siyang uminom ng alak na inihain dito. Mapapatay na ni Linfeng ang mga cultivator ng ika-6 na Zuan Chi layer noong siya ay nasa Zuyu, at ngayon ay nakalusot na siya sa susunod na cultivation level. Sa kanyang cultivation stable, siya ay ganap na karapat-dapat na makasama ang lahat ng mga taong iyon. Galit na galit si Dilong kay Yun Fei Yang.
Sa mundo ng cultivation, lakas ang pinakamahalagang bagay para magkaroon ng respeto ngunit hindi siya nirerespeto ni Yunfei Yang, gaano kalakas. Tinatanong kita, bakit siya uupo dito sa atin ng napakahinang chi? Mayroon lang siyang magandang pisikal na lakas at mahusay na bilis, iyon lang. Malamig na sabi ni Dilong. Para siyang judge habang matalim na nakatitig kay Yunfei Yang. Tila may mga espadang lalabas sa kanyang mga mata. Kailangan ko bang i-justify ang sarili ko sa'yo? Anong gusto mo? Tanong ni Yunfei Yang na hindi na nakangiti. Siya ay isang matiyagang tao ngunit kapag si Dilong ay hindi tumigil, siya ay mawawalan ng galit. Anong gusto mo? Ang pangungusap na iyon ay umaalingaw sa silid na naging partikular na kalmado. Ang iba naman ay kalmadong nakatingin sa kanila. Medyo nagulat si Dilong, si Yunfei Yang ay kumikilos ng buong tapang nang hindi kumukurap. Matapang siya. Anong gusto ko? Gusto mo bang subukan at labanan ang aking sibat? O gusto mong subukan na magkasama, kayong dalawa laban sa akin ng mag-isa? Malamig na tanong ni Dilong habang nakatayo. Hindi siya isa sa pinakamahuhusay na cultivator ng Dragon Mountain, ang pag-provoke ni Yunfei Yang ay nagdulot sa kanya ng higit na galit. Nawalan siya ng mukha. Magkasama. Tumiti si Yunfei Yang at sumulyap kay Lin Feng na nagbubuhos ng kaunting alak sa baso. Tumingin si Lin Feng kay Tang Yuyu, mukhang may sakit pa rin siya ngunit may napakagandang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay tumingin napaka-friendly. Miss Tang, hindi ako sanay uminom, pwede bang magdala ka ng ilang bote ng hot unit para masubukan ko? Mabagal na tanong ni Lin Feng na ikanalito ni Tang Yuyu. Alam ni Lin Feng ang tungkol sa hot unit. Paano? At saka, ang alak na iniinom niya sa sandaling iyon ay mas masarap kaysa sa hot unit. Ngunit sinasabi ni Lin Feng na hindi siya sanay sa pag-inom ng alak. Natahimik si Tang Yuyu, hindi siya makapaniwala. Lin Feng kaibigan ko, napakatalino mo. Gusto ko ring humingi kay Miss Tang ng ilang hot unit. Matapang na sabi ni Yunfei Yang nang walang pagpipigil. Si Lin Feng sa kanyang bagong itsura ay naging mas maganda rin. Dati, magagalit siya kay Dilong at aatake na siya. Ngunit sa sandaling iyon, nakakagulat na gusto ni Lin Feng na uminom ng alak. Bro, gusto ko rin ng bote. Sabi ni Xiaoya. Kinurot ni Lin Feng ang kanyang pisngi at sinabing, inumin mo ang iyong baso at sapat na iyon. O, inilabas ni Xiaoya ang kanyang dila kay Lin Feng. Tang Yuyu tumingin sa mga taong iyon ng may interes. Hindi siya nagkulang sa alak. Magdala ng ilang bote ng hot unit. Sabi ni Tang Yuyu na tila nakikipag-usap sa akin. Sa isang iglap, lumitaw ang dalawang apoy na pulang bote. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 584, alak bilang regalo. Ang mga sunog na pulang bote ay naglalaman ng hot unit. Dalawang tao. Sabi ni Tang Yu habang nakaturo kina Lin Feng at Yunfei Yang gamit ang kanyang magandang puting kamay at ang mga bote na iyon ay agad na lumipat patungo sa kanila. Ang mga bote na iyon ay gumalaw patungo sa kanila ng buong bilis, at gayunpaman, wala ni isang patak ng alak ang tumalsik. Ito ay napaka-intriguing. Ang daming nagtatanong kung paano nakarating ang mga bote doon at paano sila nakakalipad ng mag-isa. Tang Yu, kakatawag mo lang sa kanila. Salamat Miss Tang. Sabi ni Yunfei Yang habang pinapanood ang pag-ikot ng bote sa harap niya. Gayunpaman, hindi ito umiikot ng kasing bilis ng dati. Pabagal-bagal ang pag-ikot nila hanggang sa tumigil sila. Pagkatapos ay hinawakan ito ni Yunfei Yang at magaling na inilagay sa harap niya. Hindi ito ginawa ni Lin Feng sa ganoong kakomplikadong paraan, hinawakan lang niya ang bote habang umiikot pa rin ito sa buong bilis sa hangin. Nagulat ang lahat sa kung gaano siya kalakas. Binuksan ni Lin Feng ang kanyang bibig ng malawak at nagsimulang damaloy ang alkohol sa kanyang bibig, patuloy itong umaagos na parang talon. Ang tiyan ni Lin Feng ay naglalabas ng mga tunog ng lagaslas dahil siya ay umiinom ng masyadong mabilis, ito ay nasusunog sa kanyang tiyan. Ah, ang sarap. Dinilaan ni Lin Feng ang kanyang mga labi, ibinaba niya ang kanyang baso. Ang nakatagong purong chi ni Lin Feng ay gumugulong sa kanyang katawan. Parang nag-aapoy ito ngunit malinaw na naramdaman ni Lin Feng ang dalisay na chi sa kanyang katawan at ito ay lubos na komportable. Kaya naman hindi pinili ni Lin Feng ang alak mula sa ikawalong palapag at mas pinili niyang uminom ng hot unit. Maaring pakuluan ng hot unit ang kanyang dalisay na chi, ito ay isang magandang paraan upang gumalaw ng kaunti ang kanyang dalisay na chi, na nakonstrict ng mga potion na nainom niya. Mapapabilis nila ang proseso ng pagbawi. Miss Tang, pwede bang magdala ka pa? Hindi sapat ang bote. Sabi ni Lin Feng na mukhang may sakit tulad ng dati ngunit sa pagkakataong ito ay medyo namumula ang kanyang pisngi. Kakaiba ang lalaking iyon. Lahat ay blanko na nakatingin kay Lin Feng. Malakas talaga ang hot unit, nasunog ang purong chi at ang tiyan. Kinailangan itong inumin ng mga normal na tao ng dahan-dahan ngunit naubos ito ni Lin Feng sa isang lagok. Bihira lang ang mga makakagawa niyan. Ang mga hindi nakalusot sa Zuan Chi layer ay maaaring masunog hanggang sa mamatay kapag sinubukan nila iyon. Nakakagulat na nakakainom si Lin Feng ng ilang bote. Hindi nila alam na inutusan talaga ni Lin Feng ang hot unit na pasiglahin ang kanyang dalisay na chi. Sa sandaling iyon ay nakatayo pa rin si Dilong ngunit siya ay nagyelo, paanong mag-aaksaya si Lin Feng ng alak ng ganoon. Para siyang spoiled brat na nag-aaksaya ng magagandang bagay. Higit pa rito, hindi siya pinapansin ni Lin Feng, na mas lalo pang nakaramdam ng galit kay Dilong. Tumingin si Tang Yuyu kay Lin Feng, ngumiti at sinabing,
Hindi kami nagkukulang ng alak dito. Pagkatapos ay kumatok si Tang Yu sa mesa at sinabing, 10 bote ng hot unit. Agad namang bumukas ang mga pinto at may lumabas na mga bote sa mesa niya. Pagkatapos ay ginalaw ni Tang Yuyu ang kanyang kamay at nagsimulang lumipad ang mga bote patungo kay Lin Fang ng sunod-sunod. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at kinuha ang isang bote na agad na nagkapira-piraso. Pagkatapos ay sinipsip niya ang lahat ng alak, na nakabitin sa hangin, na ang lahat ay tumagos sa kanyang tiyan sa isang iglap. Ang siyam na iba pang mga bote ay nasa perpektong liwanag, na nakabitin pa rin sa hangin. Kotsa, kotsa. Nakita na lamang ng mga tao ang mga bote na iyon na sunod-sunod na nabasag habang ang alak ay tumagos sa tila organismo ng tao. Ibinaba ni Lin Fang ang lahat ng bote sa isang iglap, naubos niya ang bawat bote sa isang lagok. Pagkatapos, ang mukha ni Lin Fang ay parang nagliliyab, siya ay parang masusunog. Ang kanyang lalamunan ay patuloy na umaalon. Isang nakakapasong chi ang lumalabas sa kanyang tiyan. Napakainit noon. Tila may apoy na nag-aapoy sa kanyang dugo at sa lahat ng kanyang visceral organs. Napakalakas ng hot unit na iyon. Maging si Lin Fang sa kanyang napakalakas na corporeal body ay nahirapang matuto. Ang iba ay blanko na nakatitig sa kanya, kahit na ang isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zuan Qi ay hindi na makakaligtas. Paano ito naging posible? Si Lin Fang ay baliw. Malamang mamamatay na siya ngayon. Naisip ng karamihan nang makitang unti-unting nagbago ang mukha niya. Para siyang nasusunog. Sobra niyang tinansya ang sarili niyang kakayahan. Mapanuksong sabi ni Dilong. Nasubukan na niya ang hot unit noon at hinding-hindi siya maglalakas loob na uminom ng 10 bote ng sabay-sabay. Gustong mamatay ni Lin Fang. Nang marinig siya ni Lin Fang, itinaas niya ang kanyang ulo, kumikislap ang apoy sa kanyang mga mata. Ang sarap ng alak, sabi ni Lin Fang, lumalabas ang apoy sa kanyang bibig, malalaking apoy. Ang subo na iyon ng apoy ay agad na lumipat patungo sa Dilong. Nang maramdaman niyang gumagalaw ang apoy ni Lin Fang patungo sa kanya, agad niyang sinubukang tumabi ngunit napakabilis ng apoy. Sa isang iglap, bumagsak ang mga ito sa kanyang katawan kaya napaatras siya. Itim ang mukha niya at sunog pa ang ilang damit. Galit na galit si Dilong, amoy alak ang apoy na iyon. Tahimik niyang tinitigan si Lin Fang. Si Lin Fang ay walang sinabi sa kanya at ngayon ay nagdududa sa kanya. Yun Fei Yang, laban sa lahat ng inaasahan ay nakangiti. Hindi man lang siya nagulat na si Lin Fang ang nagudyok kay Dilong, na parang inaasahan niyang gagawin ito ni Lin Fang. Si Dilong ay nakalusot lamang sa ika-6 na Zuan Qi layer at nasa ibaba ng listahan ng rangkang ng Dragon Mountain. Gusto niyang ipahiya sina Lin Fang at Yun Fei Yang bilang stepping stones, ano kaya ang magiging reaksyon ni Lin Fang? Miss Tang, nakakamangha ang alak na iyon, mayroon ka bang natitira? Tanong ni Lin Fang na may kumikislap na mga mata at magandang ngiti. Medyo nahihiya siya at nahihiya na dumaan sa kanyang pulang mukha. Medyo lasing din ang itsura niya, nakakatuwa. Tang Yuyu ay natulala, nakakatawa talaga ang lalaking iyon. Kahit na ang alak na iyon ay hindi kasing sarap ng nasa ika-8 palapag ito ay talagang isang bihira at mahalagang alak. Bukod pa rito, napakabuti nito para sa mga nagsasaka ng apoy sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanilang mga daluyan ng dugo na lumawak, kaya ang kanilang dugo at enerhiya ay maaaring umikot ng mas mababa ang resistensya. Ang alak na iyon ay mahalaga, ngunit, si Lin Fang ay nakainom ng 10 bote sa isang iglap. Marami na iyon kaya naiintindihan niya ang pagiging lasing niya at nagsasalita sa nakakatawang paraan. Parang sunog ang mukha niya, though, hindi naman siya magiging annoying drunk, nakakatuwa talaga. Gusto mo pa bang uminom? Malamig na tanong ni Dilong. Dinuraan siya ni Lin Fang, galit na galit siya, at gusto pa rin uminom ni Lin Fang. Sinulyapan siya ni Lin Fang ngunit hindi siya pinansin. Tumingon siya kay Tang Yuyu. Nakangiti si Tang Yuyu sa isang maliwanag na paraan at sinabing, napakamahal ng alak na iyon ngunit dahil gusto mo ito, magkaroon ng isa pang round, 10 bote ng hot unit. 10 bote. Bulong ni Lin Fang. Nagulat ang mga tao, nakakainom pa ba si Lin Fang? Maaari ko bang ipagpalit ito laban sa mga item? Hiniling ni Lin Fang kay Tang Yuyu. Ngunit umiling si Tang Yuyu at sinabing, hindi na kailangan, ang tangklan ay hindi gumagawa ng walang katapusang dami ng mga bote, ngunit 20 bote ay sapat na. Bigyan mo siya ng 100 bote, babayaran ko ang tangklan. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Nagulat ang lahat, si Junmo Shiyon, gusto niyang mag-alok ng regalo kay Lin Fang. Bukod sa 100, si Tang Yuyu at Lin Fang ay walang imak na nakatingin kay Junmo Shi. Tang Yuyu ay tumango at sinabing, sige, walang problema, maghanda ng 100 bote ng hot unit. Sabi ni Tang Yuyu habang kumakatok sa mesa. Si Lin Fang ay natulala. Nakakuha siya ng 100 bote, ang galing. Salamat. Sabi ni Lin Fang kay Junmo Shi. Masaya si Lin Fang na makuha sila ng librera. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 585, ang regalo. Tumango si Junmo Shi kay Lin Fang at sinabing, Miss Tang, ihanda mo ang 100 bote na iyon ngunit maglagay muna ng 10 bote sa mesa, gusto ko rin makatikim. Sige. Sabi ni Tang Yuyu tumatango. Kumatok siya sa mesa at sinabing, 10 pa, kaagad pagkatapos, lumitaw ang 10 bote. Ibinigay ni Tang Yuyu ang unang 5 kay Lin Fang at ang natitira kay Junmo Shi.
Nagulat siya, hindi niya maintindihan kung bakit tuwang-tuwa si Jun Moshi sa sandaling iyon. Susubukan ko rin ang ilan. Napangiti si Jun Moshi. Itinaas niya ang isang bote habang nakatingin kay Linfang at pagkatapos ay ibinaba ito, katulad ni Linfang. Ang masarap na inumin ay nakakapagpasaya sa iyo. Natatawang sabi ni Linfang. Pagkatapos ay nag-alok siya ng 2 bote kay Yunfei Yang at ibinaba rin ang isang bote. Ang apoy sa kanyang katawan ay patuloy na nag-aalab at umaagos ng buong bilis. Dahil maganda ang pakiramdam mo, maglilibang din ako. Nakangiting sabi ni Yunfei Yang. Pagkatapos ay kinuha niya ang ibinigay sa kanya ni Linfang. Nagiging masungit lahat ng lalaki, sabay silang naglalasing. Si Dilong lang ang mukhang malungkot. Anong nangyari kay Tang Yuyu at Jun Moshi? Bakit ba kasing bastos sila ng mga basong iyon? Sana hindi ka mamatay na malasing sa puntong hindi ka na makatayo. Malamig na sabi ni Dilong habang nakatingin kay Linfang. Sinulyapan siya ni Linfang, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Ngayon, hindi ka inimbitahan ni Miss Tang na lumaban. Sabi ni Jun Moshi kay Dilong sa matatag at mahinahong paraan. Itinikom ni Dilong ang kanyang bibig at namula nang makita kung gaano kadesmaya si Jun Moshi. Si Jun Moshi ang unang tao sa Dragon Mountain, nang hindi nagagalit, maaari niyang takutin ang sinuman hanggang sa mamatay. Ang kanyang kalmado at kawalang interes ay lubhang nakakatakot at magpapahirap sa sinuman. Ngayon, inimbitahan ko kayong lahat dahil kayo ang pinakanamumukod tanging mga alagad sa ating 3 bansa. Gusto kong tamasahin mo ang alak at lumakas ka dito. Pagkatapos, sa Great Competition ng Zuyu, lahat kayo ay masilaw. Sabi ni Tang Yuyu. Dagdag niya, kumain ng ilang mahusay na alak. Sa isang iglap, gumalaw ang mga mesa at lumitaw ang 9 na bote, 9 na bote ng alak ang lumitaw sa harap ng bawat tao. Lahat ay namangha, 9 na bote ang naroon. Isang set ng 9 na bote ng alak. Was Tang Yuyu baliw. O ang tangklan. Nakatitig ang mga tao sa alak na may kumikislap na mga mata, parang gusto ng tangklan na maging kaibigan sila ng lahat. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Tang Yuyu na inumin ang mga mahuhusay na magsasaka. Kahit na wala siyang pambili ng mga inumin, kung maaalala nila siya at ang tangklan, sila ay magpapasalamat at hindi makakalimutan ang papel na ginampanan ng tangklan sa kanilang tagumpay. Bahagyang ngumiti si Fang. Talagang alam ng tangklan kung paano gumawa ng mga bagay, sa kanyang nakaraang mundo, hinding-hindi niya kakayanin ang mga ganoong gastusin. Halos lahat ay nakasubok na ng mga alak na iyon ngunit ang buong hanay ng 9 na bote ay magpapalaki ng husto sa antas ng iyong paglilinang sa paborableng mga kalagayan. Alam ko na ang 9 na alak na iyon, kung gagamitin ng magkasama, ay maaaring gumawa ng isang tao na makapasok sa susunod na layer ng paglilinang. Sana ako, si Kui Wuming, ay maging kasing swerte. Sabi ni Kui Wuming habang nililigpit ang mga bote. Ang 9 na bote na iyon ay kailangang lasing sa paborableng mga kalagayan upang ang isang magsasaka ay makapasok sa susunod na layer ng paglilinang, kaya syempre, hindi nila ito iinuman doon. Sa ganoong lugar, hinding-hindi sila makakapasok sa susunod na cultivation layer. Lahat sila ay mukhang naiinip, si Tang Yuyu ay nag-imbita sa kanila na mag-alok sa kanila ng isang regalo. Napakagandang bagay. Lahat ay naglagay ng kanilang mga bote, kahit na si Dilong, tumigil siya sa paggawa ng gulo at tumigil sa pagmumukhang galit na galit. Ang mga alak na iyon ay mapapabuti ang kanyang paglilinang, at ang pagtatanim ay ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa buhay. Kailangan lang niyang maging mas malakas, ang pakikipaglaban kay Linfang ay mangyayari pa rin sa madaling panahon. Halimbawa sa Great Competition ng Zuyu, ang pakikipaglaban sa kanya ay hindi magiging problema. Magagawa pa niyang patayin siya at pagbayaran niya ang mga kahihiyan kanina. Nakangiti si Linfang habang nakatingin sa mga bote na iyon. Tunay na lubhang kapakipakinabang ang 9 na bote na iyon, maaari nilang pasukin ang mga magsasaka sa susunod na layer ng paglilinang. Sa kasamaang palad, nagamit na niya ang 9 na bote na iyon ng isang beses kaya ngayon ay hindi gaanong epekto sa kanya ang mga epekto. Sa makatuwid, hindi niya gagamitin ang mga ito, ngunit para sa iba ay magiging lubhang kapakipakinabang ang mga ito. Siyempre, nakuha niya ang lahat ng mga bote na iyon at kahit na hindi niya kailangan ng mga ito ay isang magandang bagay. Magagawa niyang ibigay ang mga ito sa ibang tao at tulungan silang mapataas ang antas ng kanilang paglilinang. Nagamit ko na ang mga bote na iyon at ang mga alak na iyon ay hindi mabibili ng salapi. Maaari ko itong ibigay sa aking bagong nakababatang kapatid na babae, gayunpaman, lahat ng naririto ay makakakuha ng isang set ng alak. Jun Moshi ang kanyang mga kamay at sa isang iglap, lahat ng bote na nasa harapan niya ay lumitaw sa harap ni Xiaoya. Nagulat ang lahat, walang nag-aakala na gagawin niya ang ganoong bagay. Siya ay nagbibigay ng napakagandang kayamanan sa isang taong una niyang nakita, siya ay isang hindi kapani-paniwalang tao. Nagulat din si Linfang, bakit napakabait ni Jun Moshi. Hindi lang 100 bote ang binigay niya kundi binigay na niya kay Xiaoya ang 9 na bote na iyon. Salamat kuya. Matamis at inosenteng sabi ni Xiaoya habang nakangiti. Kaagad pagkatapos niyang sumulyap kay Linfang at nagsimulang uminom ng bote. Lahangha. Ang isang walang muwang at cute na babae, nakakagulat, nagsimula siyang uminom doon. Kuya. Dahil kuya ang tawag mo sa akin, bibigyan kita ng isa pang regalo. Sabi ni Jun Moshi habang nakangiti.
Ang kanyang mga mata ay kumislap, ang kanyang manggas ay nanginginig ng lumitaw ang isang jade. Maliit na bagay lang, sabi ni Junmo Shi, dumaong ang jade na iyon sa harap ni Xiaoya, nakangiti siya sa inosente at walang muwang na paraan. Napakasaya niya, mahal niya ang mundong iyon. Tiningnan ni Xiaoya ang jade at muli siyang namangha, medyo malamig ito. Isang purong nagal iligtas na jade. Ang ilang mga tao ay namangha. Iyon ay isang kayamanan, isang tunay na kayamanan. Si Junmo Shi ay nag-alok sa kanya ng isang purong nakakatipid na jade. Nais ng lahat na magkaroon sila ng ganoon. Isang kayamanan. Isang purong nagal iligtas na jade gaya ng ipinahiwatig ng pangalan ang nagbigay daan sa isang magsasaka na makapagligtas ng ilang purong chi sa isang bato. At pagkatapos sa isang labanan, kung wala na silang pure chi, magagamit nila kagad ang purong chi ng jade na iyon, ito ay katulad ng isang purong healing pill. Gayunpaman, ang mga purong healing pills, pagkatapos na inumin, ay wala na. Samantalang ang mga purong nakakatipid na jade ay maaaring gamitin ng paulit-ulit. Upang malaman kung gaano karaming purong chi ang maaaring maimbak sa jade, kailangang tingnan ng isa ang hugis at katangian nito. Hihi. Sobrang saya ko, salamat. Sabi ni Xiaoya habang nakangiti. Agad niyang kinuha ang jade ng isang lace at inilagay sa leeg niya bilang kwintas, mukhang maganda ito sa kanya. Tumiti si Junmo Shi at sinabing, buti naman, sayo na, sana hindi ka na mawala. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao na nagpailing-iling, ang mga may masamang pag-iisip ay agad na nag-isip ng iba. Si Junmo Shi, kahit hindi siya nagsasalita, ay nagsabi, gamit ang kanyang mga mata, na mas mabuting huwag nilang hawakan ang jade. Bro, anong itsura ko? Tanong ni Xiaoya habang nakatingin kay Lin Fang. Tumiti si Lin Fang sa mainit at banayad na paraan habang hinahaplos ang kanyang ulo at sinabing, napakaganda mo, ito ay perpekto para sa iyo ngunit ngayon gusto kong tapusin mo ang pag-inom ng 8 iba pang bote ng alak. Si Lin Fang ay nagsasalita at nakaturo sa 8 iba pang bote. Ibinuka ni Xiaoya ang kanyang bibig, nakatitig siya sa kawalan. Gusto lang niyang subukan, makainom kaya siya ng 8 bote. Ano? Bilisan mo at inumin mo lahat. Sabi ni Lin Fang. Kailangan niyang gamitin ng maayos ang mga alak na iyon. Oh, sige. Sabi ni Xiaoya habang tumatango at agad na ininom ang 8 pang bote, lahat ay natahimik, napakaswerte ni Xiaoya.